para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Naton oras sa kabarangay, may na nakitaon na minuto na nakalabay halasutsyong haaga. Good morning, welcome haton na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Pan Biyernes, Abril 17, 2026 nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang kaupad natin didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre, dan kita nato na mga ka-PCO para maging kompleto. Nato na mga balita, impormasyon na yan ang adlaw. Mapay nga aga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Unina magkakahampang naton, Ruel Bugnos. Good morning, dahito na bugos nga puwersa han RP Sogod, hapangunguna ni Sir Dindo Alaras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Suset Pretensyo. Good morning naman, han bugos nga nakumpuner han RP Calbayog with ASM Jean Navilon. Mapay nga aga, di dahil iyo sugadman at na iyo mga tiga pamati. PIA Samar Province, Sir Aaron Kutihar, maupay nga aga. Good morning luwat, nga dahito nato na PIA Regional Head Serian Arinto, maupay nga aga haton nga tanan. DYDC FM Glody Kayunda, pero ha second half ata naton or may na mga igin pa sa nga mga balita hi Glody Kayunda. From DYDC FM sa Kubhiton Visayas State University, Habaybay City. Ngan syempre din ato na dapit habugos nga probinsya hito na Sinirangan Samar, maupay nga aga. Sana okay na kita, ada ba nakaposisyon na mga panarabahoan? Pero kay Friday na adto na compressed 4-day work week. Para hiton haros sa kadamaan hiton aton mga local government unit, amuin nga dala hiton ka Thursday. Pag Friday, ato na hira-hira mga panimalay magtatrabaho. Pero kung Monday to Thursday naman, gin pahalaba ato na oras. Sige la, aton ada mga pribado nga sektor, aton mga frontliners. Good morning. Hirutla kita magin permi andam hiton na mga tubig para di kita ma-dehydrate kay may daliwat hini mga pa-forecast hiton heat index para yan ang adlawhan na Biyernes. Uninay latag natin adto na mga detalye tikang naman diniha aton na dapit, but mostly cloudy kita pauna lano ng impormasyon para didiha aton Borongan City, but feels like 31 na iton kapaso nga aton inaabat samtang adi pala kita 4 minutos pala antes nakalabay alas 8 haaga. Bueno, dita na pagalanganin pa kuhaan natin aton mga pauna nga hulagway tikang hanaton na mga ka-PCO, unahuntaan na RP Sogod, Ruel Bugnos, Madyong Buntag, Hayudida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, maupay nga aga diya sa Borongan and sa imong mga kaubanan of course sa panguna sa aton SM nga si SM Ruth Rivera Bunda. Likewise, dapat sa Calbayog kang Suset Pretensyo, good morning. And to ASM Jean Navilon.
And to Sir Aaron Cotihar from PIA Summer, good morning. Ato ipasabot ang dagan sa panahon dere sa atong nahimutangan dere sa lungsod sa Sugod Southern Leyte. So far, medyo mainit na nga itong panahon, no? As mentioned ni Ate Pen kanina, it's important nga karon panahon na lagi siguro ta nga nakainom ta og daghang tubig kay atong likayan ng mga heat-related illnesses, no? Dehydration, simbako kining heat stroke, no? Kay medyo kulba kung makompromiso ang atong panglawas. Atong pagkakuryente so far, di ay scheduled power interruption na sab, no? Karong weekend, diha ni sa Maasin City kay naipahigayon da nga kining reconductoring from bare to insulated da sa tunga-tunga Maasin City. So abiso na lang sa atong mga member consumers. Karong adlaw pod, Friday, medyo daghan-daghan nga mga scheduled power interruption, no? Diha sa Lungsodaan Padre Burgos, 8:30 a.m. to 12 p.m. Diri apod sa Kaupian to Hipantag Sugod from 8 a.m. to 12 p.m. and then 9 a.m. to 5 p.m. da sa Saub, Bituon to San Ramon, San Ricardo. So katong medyo mga taas-taas ang duration sa power interruption. Ngita na lang tagpamagi nga makapabugnaw. Karong nga panahon na kaperte yung kainit, no? Mo abot lang anig mga around 9 o'clock, medyo mabati na gid nato ang kainit sa panahon. Okay, sa atong tubig, nagi po ng mga higayon nga medyo magwala-wala ang atong tubig, no, sa kining Sugod Water District. Medyo mao po na itong bantayan sa no, ang atong tubig kay magkataas po ng demand. Samtang nagpadayon ng mainit nga panahon, and let's hope nga dili ra pud makasinati og kining walay supply sa tubig, no, ang kining atong mga konsumidores diri sa lungsod sa Sugod. Niadto dayon ko kaniadtong miaging adlaw nga Miyerkules, so dito ta sa Tacloban City atong gisaksihan gyud ang pagbisita sa atong presidente, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa paglusad pod niining National Reintegration Network, no? Usa kini ka programa, of course, nga gitanyag sa atong gobyerno para sa atong mga returning OFWs, no? Tagaan sila og mga employment opportunities, naapoy pwede pang negosyo guban pa, no? Diin nagkahiusag yun ang atong mga ahensya sa gobyerno sa pagtabang niining atong mga OFWs nga nihibalik na diriya sa atong nasod. So maayo ka to nga maong programa, no? And lagi kay sa atong nasinati karon nga crisis pod, it's also an opportunity nga makapangitag trabaho pod ning atong mga nanguli nga mga overseas Filipino workers. Damo ba hira Ruel ang nakadtuhan pagkadahan aton na presidente? Damo aton mga returning OFWs? Yes, Ate Pen, no? Daghan dito sa Leyte National High School Gymnasium. Mhm. And maulagi po na gawa sa trabaho nga gi-offer, no, both local and overseas, kay mamalagi po tong ingon ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga naay mga trabaho pod, pangitaan pod nilag trabaho tong mga OFWs, though dili na sa, like for example, tungod sa kining panagbangi sa Middle East, pangitaan nilag trabaho from other countries na pod, no, or equivalent or much better in conversation. Labi na katong gusto gyud nga mobalik sa ang gawa sa nasod aron nga manarbaho. And aside from that, napoy daghang pa nga mga programs, no, kining sa DTI na may gipanghatag nga mga kining opportunities for business para sa kining MSMEs, no, and napoy daghang trainings from TESDA and uban pa nga mga concerned nga mga government agencies, even private nga mga institutions, no, dito pod nagpakita sab silang suporta sa ato nga mga overseas Filipino workers. Matud palagi sa atong nga presidente, no, mao maligi ni nga atong ginatawag nga mga bagong bayani. So naghiusag yun sa pagsuporta ang atong gobyerno alang sa ato nga mga OFWs. Okay, atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Alas 8:09 na sa Kabuntagon. Sa atong mga balita mga kaigsunan diri sa Radyo Pilipinas Sugod para karong Biyernes edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Land Transportation Office maghatod og mga serbisyo sa lungsod sa Hinunangan.
Mga tricycle drivers sa lungsod sa Tomasopo, Southern Leyte nakadawat og tabang gikan sa DSWD. Kampanya sa lalawigan sa Southern Leyte batok sa snake bites, ang nga paligunon ang anti-venom limitado og lisod nga mapalit. Ang inflation rate usab sa lalawigan sa Southern Leyte sa buwan sa Marso misaka ngadto sa 2.9%. Samtang ang SLSU bagong kaabag sa TikTok program sa VSU ug sa Radyo Pilipinas ug ang dugang detalye ni makigsunan atangi sa second half ning ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you da mga salamat, Ruel. Good morning, 11 Eastern. minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 8 haga para na kaabrilahan na radyo. Makakakita pala hadto na live sa streaming. Nakatuto ka mo hataramda na Good Morning Eastern Visayas. Katunta naman himisuseta pretensyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Maupay nga aga, Suzette? Morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga, nganda mga salamat Ate Pen ngan sa bugos nga puwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Damo gihapon nga salamat ngan good morning sa aton kaupod sa RP Sugod, kan Kuya Ruel Bugnos ngan sa bugos nga puwersa San RP Sugod sa pagpangulo ni Sir Dindo Alaraz. Ngan maupay nga aga gihapon sa aton ka PCO sa PIA Samar si Sir Aaron Cotehar, ngan sa bugos nga puwersa sa PIA sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Yes, dade sa syudad San Calabayog sa pagkayana, ang amon temperatura inade sa 27 degrees Celsius but it feels like ang heat index is 33 degrees Celsius. So mapaso, ang amon panahon gihapon dede sa Calbayog, mao nga pagpahinumdum gihapon naton siringani kanina ni Sir Ruel nga mag-inom sa tubig permi para maalikyan ang dehydration nga lain sa na inlikyan liwat naton nga lumakat sa mga peak hours san kapaso para malikyan ang mga heat-related nga mga illnesses. So update para sa utilities, so siyahan sa Malco 1 nagpagawa sa advisory mahitungod sa rescheduled power interruption sa NGCP. So ginpapahibaro sa Malco 1 nga tanan nga mga MCOs sa Malco 1 nga na-rescheduled ang 18 oras nga scheduled power interruption sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. So ang daan nga advisory in mapaparong untaan kuryente yan na nga tiarabot nga Domingo, April 19, pero ang bago nga schedule nakansela man adto, adi ang bago nga schedule April 25 na. So new schedule sa power interruption sa NGCP sa April 25, Sabado nga adlaw, 6 a.m. to 11:59 p.m. Ang rason sini transfer sa 69 kV Calbayog to Bliss Feeder from 69 kV Bay 02 to the new 69 kV Bay 04. Mga apektado nga area san sini nga 18 oras nga pagkaparong san kuryente ang Kapookan Substation sa Feeder 1, mapaparong ang kuryente sa Kapookan Old Road to City Proper to Happy Valley Barangays. Apektado gihapon ang Palanaskara Substation sa Feeder 5, Tinambakan District Barangays ngan Oquendo District Barangays. Sugad man, ang iba nga area in mapaparong liwat ang kuryente sa sulod sa 30 ka minutos sa aga ngan sa gabi agud paghimuon ang isolation nga normalization process. So from 6 a.m. to 7 a.m. mapaparong sa 30 minutes para sa isolation nga 30 minutes naman in between 11 p.m. to 11:59 p.m. para sa normalization process. So ini ang mga apektado nga area ang San Agustin Substations, ang Feeder 6 mga barangay along Nakubi to San Agustin to Matuginaw, maapektuhan gihapon ang Feeder 7 mga munisipyo sa San Jorge nga bungto sa Tarangnan barangays. Apektado gihapon ang Karayman Substation sa Feeder 3 mga barangay along Kapookan to San Policarpo and Gadgaran,
feeder 9 municipalities sa Santa Margarita from Barangay Kagsumhi to Barangay Ilo, Bungto San Gandara from Barangay Tambungan to Barangay Nakobe, mga barangay san pagsanghan including an Binalayan, Lahong, Dapdap, ngan Talinga. Ngan mapaparong gihapon ang kuryente sa 30 minutes 6 a.m. to 7 a.m. ngan 11 p.m. to 11:59 p.m. sa feeder 10 barangays along Kapookan to Obrero. Ungay na sinian Pandayan to Gaisano, Barangay Payahan to Dagum, JD Avellino Street to Hospital Site, Pido to Cagboborak, Magsaysay Extension to Narcisa, ungay na Anrawis ngan Barangay Bagakay to Karayman, Borabod to Monbon, Santa Margarita. So haros nga tanan nga service area sa Malco 1 in mapaparongan kuryente maapektuhan san sini nga scheduled power interruption sa NGCP. Mao nga temprano pala inang pagawas na serasan advisory kay 18 oras ini nga mapaparong. So para naman sa aton update sa Tubig and Calbayog Water Company Incorporated, nagpagawa sa service advisory mahitungod sa emergency system maintenance activity nga gindumara ini kanina nga sa 12 midnight until 3 a.m. So mao kon iyo napansin naobserbaran nagluya ang tubig an awas ang tubig iton in ang rason sa na mahitungod sa emergency system maintenance activity. So ang mga naapektuhan nga barangay Barangay Rawis, Barangay Bagakay, Karayman, Borabod, Pido, Dagum, Carmen, Pagbalikan, Barangay Payahan, Hamorawon, Balod, Nihaga, Narcisangan, Agit-itan. So asya man gud ini nagiging problema yan dide sa Calbayog kay medyo maluya an abid sa tubig dide sa amon. Alright, para sa mga nahikay nga balita, mga laray uluhan, solusyon sa kable ngan permit backlog ginusisa sa multi-sector meeting sa Calbayog. 24 nga tricycle sidecar units gin-turn over sa transport group sa San Sebastian, Samar. Samtang serbisyo caravan ginbuhat sa Bobon, Northern Samar. Ngan bataan nga Northern Samar nagkooperar para sa mas mabaskog nga health innovations. Ayaw ka mo pagbaya sa iyo mga live stream sa Facebook ng pagparong sa iyo mga radyo. Kaya ito niniig di detalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Ms. Suzette Pretencio. 18 minutos na kabarangay, nakalabay halas 8 haaga. Katunta naman ang PIA Samar. Partikular din na naman Catbalogan City. Sir Aaron Cotihar, maupay nga morning. Morning, Eastern Visayas. Sir Aaron, kumusta ito na panahon niya na nga napauna nga hulagway from Catbalogan, Bugos nga Samar Province? Good morning. Yes po. Yes, Miss Pen. Good morning po. Mabuhay ngayon, rise and shine. Papay po gihapon din hayo station sa Kuya Ruel and Miss Luzette. Good morning gihapon na nato mga Facebook Live viewers nga suking mga marati. Ako huy Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar. Makakapod niyo yan na gihapon nga edisyon. Kaupod gihapon naton niron yan para magpadangat ng balita hit second half. Adrian Joyce Roma and WSSU intern. Para hit aton yan ang edisyon. Good morning, Eastern Visayas. Pati naman po hit updates para sa Melco 2. Nag-anunsyo na ang National Grid Corporation of the Philippines, so NGCP, pag-brand out pipira ka lugar gihapon na summer yan na ini nga tiarabot nga Abril 19, Domingo ini nga adlaw. Sumalahan anunsyo ng NGCP mawawara ang kuryente so di 30 ka minutos gihapon pagparong magtitigang ina alas 5 aga hit Abril 19 otro liwat maparong hin 30 minutos balik alas 11 hit gabi. Posible ni pero temprano pa. Apektado ini ang Catbalogan City ngan Bunduhan Yabong, Musyong, Paranas, San Sebastian, San Jose de Buwan, Inabangan, Calbiga, Pinabakdaw, Villarreal, Talalora, Daram ngan pipira pa nga partihan Santa Rita,
tikang ha barangay San Isidro tubtob ha barangay Tulay. Pagbubuhaton ang technical nga trabahoon han linyahan ang GCP nga iba pa nga pasilidad asya nga maeda pagparong ano. Ginpapahinduman liwat naton nga ang kuryente nga naabot ha sa Melco 2 in tikang anay ha ang GCP. Sanglit kon may mga pag-ayad o pagparong or pag-check han linya, naapektuhan gud ang supply han kuryente nga han mga nasabi nga lugar nga apektado. Ginahang iliwatan mga publiko ano nga mag-andam para han schedule nga brownout. Para yan ang April 19, yun ang Sunday. Okay. Pati naman po han advisory, water advisory. Baga, waray kita no bago nga na po ang update tikang Tubig Catbalogan Corporation. Pero padayon lagya pa na natin monitoring kung may mga power interruptions yan na or buwas or sunod nga adlaw. Pati naman po gihapon han updates, weather updates, tikang DST Pag-asa. Maupay panahon niya na siyudad ng Catbalogan City maupay itsira ngan kung pagbabasehan liwat ang weather outlook DST Pag-asa bugos nga summer na niya summer province in maka-experiensyahin partly cloudy skies to at times cloudy with rain showers or thunderstorms. Ngan may dagyapon light to moderate wind ang mga parte northeast to north. Tapos, ang bugos nga summer, ma-experience siya or madalagan ang temperatura 22 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. So far, barantayan gyapon ang heat index pero waray alarming nga heat index para for summer province ka naka-record. Base gyapon kakulupan medyo hataas eastern summer mga bandang heat index. Para naman na natin press ko nga notisya, headlines. PBBM ginpaunahan ang oath-taking han 1,702 nga bagong nga na-promote nga mga magturut do DepEd Eastern Visayas. DNR permitting on wheels nagpadali pagkuha ng permits sa summer. Ang mga detalye hini nga mabalita gahatag naton ni Ronian second half. Good morning Eastern Visayas. Back to you, Miss Pen. Morning, Eastern Visayas. Thank you, Aaron Kutihar. Good morning. 22 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Samtang ilatag talaanay adton mga laray uluhan na mga notisya nga nalikom na DZFM Visayas State University Baybay City pinagi ka na Glody Kayunda. VSU nakadawat og Dolly Workforce Integration Award. Sugad man na live concert sa bandang Orange and Lemons. Wow! Ipahigayon karong Abril 21 sa VSU Gym. Sumalay ni ka na Glody Kayonda. Bueno, din hinaman haaton na dapit ha syudad hito na Borongan. Totoo sa ring ni Sir Aaron nabugos nga Samar Province. Medyo cloudy kita yan didi ha Borongan City pero nagpapakita naman Mr. Sun nga niya ng mga oras subay hiton Pag-asa mayada kita 28 degrees Celsius mostly cloudy syudad hita Borongan. Pero ito na heat index ada na 31 degrees Celsius. Kakulup naman nga adlaw Huwebes Abril 16 abahi kita adton starring adton na Borongan City hapa heat index na Pag-asa kay nakapagtalahi na 42 degrees Celsius sa danger level inihiya ang heat index didihaamon ha Borongan City. Amo daw ini adton na pinakahataas nga heat index nga nahipatik habugos nga nasod Pilipinas sa kakulup. May nagihapon na mga lugar din hinaman haaton na rehiyon nga naka-eksperyensyahin pariho gihapon extreme caution level dara inihan inabat nga paso iba-iba nga lugar Region 8 Hakatarman 39 degrees Celsius extreme caution ini papreho extreme caution. Catbalogan, di na naman iyo Aaron, nakapatikin 38 degrees Celsius. Bungtuhan na Giwan, di dihaamon Eastern Samar, 37 degrees Celsius. Tacloban, pareho ini. Nga nasugad man dito DZFM, VSU, Baybay City, 37 degrees Celsius.
Nidahadto na campus VSU. Maasi naman 36 degrees Celsius. Darahini nga padayon nga na-experience natin nga kamapaso hiton panahon. As usual aton sagdon hiton aton mga otoridad. Sunod kita hiton mga safety precautions labi na aton likay-anay hapag linalakat kun nagbubuntaag iton sira hiton adlaw. Gamit kita hiton mga panangga, aram na natin iton. Ngan syempre pa para maiwasan iton heat exhaustion, ngan heat stroke, inom kita permidarahan naton mga tumbler, inom hinda mga tubig. So by ini hadton paanunsyo hadton pag-asa. Boyno sa nga lifeline gihapon hapag taga power, yan ang adlaw Biyernes, Abril 17, alas 10 iton aga. Uy, may haiha pa naman nga dahiton kaalas 5 niyan hiton kilup mga apektado nga lugar para hin Isamelco sked power interruption. Didaha barangay may dolong ini ang mga kabarangayan ngadto hiton mga kuan ini mga along the river. Panalugon nga barangay may dolong, barangay Lapgap, San Gabriel, barangay Tagaslian, Del Pilar, Gindalitan ngan Malubago. Maupay nga morning didahiyo, lakip na ito na barangay Canloterio. May dahini 10 a.m. yan ang alas 10, tubtub alas 5 niyan hito na kilup. Mawawarayan kamo serbisyo elektrisidad, may dakadugangan nga transformer, iga bubutang na sugad man secondary line, nahimumutang Hasalog Balugo, barangay Lapgapa, may dolong. So dinhi naman Borongan City panalugon gihapon nga kabarangayan, Hibakong, Binuwangan, Baras sa Pinanagan ngan Patag, pati na Bagong Baryo. Maupay nga aga di dahito nato na mga kabarangay. Ini nga trabahoon nasa ring iton Isamelco, pwede ini mahumanhin temprano. Maibalik na kuryente antes pa man adto nakaskeda nga oras. Salit para malikayan ito na disgrasya, itrato naton na permi nga may da kuryente adto na mga linya. Buwas naman nga adlaw, Sabado, Abril 18, alas 8 hiton aga, nga da alas 11 hiton tikaurudto. May da naman vegetation line clearing, barangay 5, 6, ngan 7 hamay dolong. So hikamo dida iton apektado nga lugar, hini nga brownout 8 a.m. nga da 11 a.m. Ngan aadi iton maiha-iha kay alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kilup buwas da maini. April 18 Sabado, line clearing daman vegetation along Paranas, Borongan, 69 kV nga linya. So haluag ito na lupgup ito na brownout, apektado nga lugar Taft substation, sulat to hipapad ini. Sulat ikang habungtan sulat ngadto hipapad alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kilup. Hikita naman din na Borongan nga substation San Julian nga dahal Llorente upod kita din Borongan pero 6 a.m. to 7 a.m. la ini mga about 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. Pariho daman iton Kinapundan Substation, Hernani to Buenavista, ngadto Hagiwan, ngan Balanghiga, Kinapundan to Lawaan nga substation. So 6 a.m. to 7 a.m. mga 30 minutes lahit aga, 30 minutes na mahiton kilup, 5 p.m. to 6 p.m. para hito normalization. Pagtagatubig, waray man paabiso, komunikasyon so far okay man. Sugad man pa si Orden, habugos nga probinsya, handa sinirangan na Samar. Boyno dita na pagalanganin pa, adi na kabarangay, adton na mga dagke nga mga ulohan, mga dagke nga balita. Nalikom na DYES News Team, para yan ang adlaw na Biyernes, Abril 17. Pagpauswag han edukasyon haartetche ginpapakusog. Congressman Libana nagdumarahin ocular inspection ha ESU campus sa Artetche. Samtang inflation rate sa probinsyahan Eastern Samar hinitaas ha 4.3% han bulan inihan Marso.
Supply og presyohan na bugas sa syudad han Borongan nagpapabilin nga estable. Base ini hadton price monitoring han City Agriculture Office. Samtang Eastern Samar Police sa Provincial Office Intelligence Unit nagpapabilin nga top performer habugos nga sinirangan na Visayas. Amini adto na mga larailuhan handag nga mga sumat ang mga detalye. Aton dini ilalatag ha second half dini laha aton taramdan. Morning, Eastern Visaya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern 34 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 8 haaga. Nasulod na kita ikaduha nga paypay aton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Pana Biyernes nga edisyon Abril 17, 2026. Gintirigog nga pwersa na PCO
Para naman masaydan kita na mga pinakoorhi nga balita impormasyon, habugos nga riyon 8. Good morning, Dinsoy Gino nga na Jen Golmatico, mga tigpamatihan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko nga tanan nga stations, habugos nga sinirangan na Visayas. Bueno, unahan natin aton na Radyo Pilipinas Sogod, masunod aton Kalbayog nga na PIA Samar, DYDC FM para haton na mga detalyihan mga notisya maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas sa Ruel Bugnos. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Ano yan na ang atong mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod. Land Transportation Office kun LTO maghatod og mga serbisyo da sa lungsod sa Hinunarangan, Southern Leyte. Aniya si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Maghatod og nagkalain-laing serbisyo ang Land Transportation Office kun LTO sa katawhan sa Hinunarangan, Southern Leyte karong Abril 18 ug 25 nin tuiga. Kinisip kabahin sa programang Bringing LTO Services in Your Municipality. Tingwan niini nga mas mapadali ang pag-avail sa mga serbisyo sa LTO na dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ang mga residente ngadto sa ubang lungsod o syudad. Lakip sa mga serbisyong ihatag mao ang libreng theoretical driving course, pagkuha og student permit, renewal sa driver's license, mobile motor vehicle registration uban ang PETC smoke emission testing, libre nga distribusyon sa motorcycle ug tricycle plates ug information drive alang sa mga motorista. Alang sa libre nga TDC, kinahanglang dalo ng birth certificate, 2 ka 2x2 ID pictures ug usa ka valid ID. Samtang alang sa motorcycle ug tricycle plate claiming, kinahanglan nga ang photocopy sa OR ug CR, valid ID ug authorization form kung adunay representante. Para sa motor vehicle renewal registration, kinahanglang ipresentar ang official receipt ug certificate of registration. Gipahibaw usab nga sa Abril 28, adunay accredited medical clinic nga moapila ron maghatag og medical certificate nga usas sa mga requirements sa licensing transactions. Giawhag ang tanang residente nga pahimuslan ang maong serbisyo. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa siyahan nga balita matikang gide sa RP Kalbayog, solusyon sa kable ngan permit backlog ginusisa sa multi-sector meeting sa Kalbayog. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy an usa ka multi-sector nga meeting kaupod an sa Malco 1 mga telecom companies sugad sa Globe ngan Converge ICT, local internet provider ngan BPLO. Sa meeting ginhisgutan ang duga nga pamaagi agud mapaspasan ang pagproseso sa business permits samtang ginusi sa liwat ang mga rekisitos para sa NTC compliance sa mga telecom providers. Usa sa sentro sa diskusyon ang paghanay sa mga nakabit nga kable sa mga poste sa Malco 1 kalakip ang pag-address sa nagdadamo nga spaghetti wars nga nagiging issue sa kaluwasan ngan urban order. Ginpahayag ni Mayor Uy nga diri la infrastruktura ang solusyon kundi ang klaro nga koordinasyon sa mga ahensya agud malikyan ang pag-iha sa permit processing ngan pagpatong-patong sa kable sa syudad. Tumong sa siningapitad ang mas organisado nga sistema para sa utilities ngan telecom services nga magdadarasan mas epesyente nga serbisyo ngan mas luwas nga palibot para sa mga taga-Kalbayog. Aton oras 38 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Aaron? At least naman han kanatapos pa lang ang mass outtaking ha Astrodome ha Tacloban City kundi may mga taga Samar nga magturot doan na promote. PBBM ginpangunahan ang outtaking han 1,702 kabago nga na promote nga mga magturot do ha DepEd Eastern Visayas. Pamatian ta na akong report. Radyo Pilipinas Report. Hamas outtaking nga ginbuhat sa Tacloban City Convention Center dida ni ka-15 Abril in pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an panunumpa han 1,702 ka bago nga na-promote nga mga maestra kan school heads sa sulod ni Department of Education o DepEd Region 8.
An aktibidad in kapartihan gobyerno nga paningkamot nga mapadasig ang career advancement han public school personnel pinaagihan expanded career progression system. Ini nga mass outtaking in ganatenderan liwat ni DepEd Secretary Sonia Angara nga iba pang opisyal han DepEd. Ang programa ingin patuman base taganin mas klaro nga dalan ang promosyon han mga magturutdo base han era abilidad, performance kan kwalifikasyon nganan pagbaton han limitado nga oportunidad ha promosyon. Para damo nga magturutdo ini nga programa inaghatag in bag-o nga paglaom. Sumalakan Farina Amadeo han Calbayog City nga na-promote kang Teacher 1 ngadto Teacher 3 usa ini nga milagro labi na kay hiranin na hiya magretiro. Nagpasalamat liwat hiya kan Pangulong Marcos han bulig hini nga promosyon ha iya. Para naman na mas bata nga magturutdo sugad kan Renato Fringilla Jr. ang ECP inagsiserbi nga inspirasyon base magpadayon na pag-uswag ha era karera. Tikang happy ay Samar Aaron A. Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang adi naman adton siyahan nga notisya na likom ha na VSU DYDCFM VSU nakadawat og Dolly Workforce Integration Award. Adi adton na balita ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Nakadawat ang Visayas State University kun VSU og Academic Workforce Integration Award gikan sa Department of Labor and Employment kun Dolly Region 8 natong Marso 5 sa Fans Hotel sa Palo, Leyte. Gihatag ang maong award isip pagila sa padayon niya paningkamot sa universidad sa pagdugtong sa edukasyon ug trabaho, pinaagi sa paglig-on sa Job Placement Office kun JPO nga nagsilbing sentro sa career development ug industry linkages alang sa mga estudyante o graduates. Sumala sa VSU ang award usa ka resulta sa ilang lig-on niya pakigtambayayong sa Dolly Region 8 nga napalig-on pinaagi sa Memorandum of Understanding niya atong Setyembre tuig 2025 aron maghatag og libre ug accessible nga employment services. Lakip sa mga inisyatibo nga ipatuman sa JPO ang Special Program for the Employment of Students kun SPES nga nagtugot sa mga estudyante ug out-of-school youth nga makatrabaho sulod sa 20 ka adlaw samtang makakuha og praktikal nga kasinatian ug dugang kita. Ang maong pag-ila nagpakita sa commitment sa VSU sa pag-andam sa mga estudyante alang sa workforce, pinaagi sa paghatag og konkretong oportunidad ug pagsiguro nga ang mga graduado adunay mas maayong dalan padulong sa empleyo. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Kita 42 minutos na nagkalabay hala sa Uchuhaga pagpauswag edukasyon ha Arteche ginpapakasug. Congressman Libanan nagdumarahin ocular inspection ha Izo Campus sa Arteche. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Mas daka nga oportunidad ngan mas di kalidad nga pasilidad ang nakalinyayan na para tun mga magturutdo nga ni estudyante han Eastern Samar State University kon ISO Arteche Campus. Ining kataliwan kadtuon ngan personal nga kitaon ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Ang kahimtang han mga pasilidad ngan ang mga ginbubuhat nga infrastructure projects hasakuban Universidad di naglabay nga ocular visit. Sentro hanasabi nga pagbisita ang pag-assess ang mga gintitikangan nga mga edipisyo nga ang pagplano para ang pagtukod hin mga bago nga academic buildings. Labot lahinigin tututukan gihapon ang pagpaupay han mga concrete road network sa Kuban Campus. Agud maging mas komportable ng talwas ang pagnabigar han mga sirkulasyon sa Kuban Campus. Kaupod ni Congressman Libanan nga nagpakita niya suporta hi Honorable Roland Boy Evardoni, ang Vice Mayor nga acting mayor han Arteche. Agud masiguro nga ang mga proyekto in magiging mapulsanon para han bugos nga bungto. Magpaso naman nga ginkarawat ang delegasyon ni Dr. Jeffrey Gimbao-Libot din han Eastern Samar State University Arteche. Diin iya iginexplikar ang mga prioridad nga proyekto para ang padayon nga pag-uswag han universidad. Dako ang pagpasalamat ng paglaom han komunidad ng Eastern Samar State University Arteche hini nga kolaborasyon nga nagpapakita ang seryoso nga tinguha ni Congressman Libanan nga han lokal nga gobyerno nga parigunon ang pundasyon han edukasyon pinaagi han moderno nga di kalidad nga mga pasilidad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning,
Eastern Visayas. Talaing pa nga balita gikan diri sa lungsod sa Sogod or sa Radyo Pilipinas Sogod, mga tricycle drivers sa lungsod sa Tomasopo, Southern Leyte nakadawat og tabang gikan sa DSWD. Para sa dugang nga detalye ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Walang pusong napahigayon ng pag-apod-apod sa cash relief assistance ikan sa Department of Social Welfare and Development Office 8 kagahapong adlaw Abril 16, 2026 sa covered court sa Barangay San Antonio sa lungsod sa Tomasopo, Southern Leyte. Ang maong ayuda gitumong aron sa pagtabang sa mga rehistradong motorcab driver sa lungsod nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Ang maong simultaneous payout gihimo pinagi sa pagtinabangay sa DSWD ug sa lokal nga kagamhanan sa Tomasopos upos sa pagdumala ni Municipal Mayor Rod Ivan Pano. Moabot sa 127 ka mga drivers ubos sa Tomasopos Drivers Association ang nalakip sa opisyal nga listahan. Ang kapulisan ug ang lokal nga kagamhanan mihatag og police visibility ug crowd control aron nga masiguro ang hapsay nga dagan sa payout. Gihingusgan sa Municipal Social Welfare and Development Office ang pag-check sa mga valid IDs ug photocopies. Alang sa mga drivers nga dunay ginagmay nga mga kalainan sa spelling sa ilang ngalan sa payroll, gi-issuehan sila og certificate of oneness aron nga makakuha gihapon sa ilang ayuda. Ang mga inisyatibo dako og natabang aron nga mapagaan ang pinansyal nga palasanon sa mga driver nga nagsalig sa ilang panginabuhi diha sa kalsada. Ang maong payout ng silbing tubag sa gobyerno aron nga mapadayon ng lig-on nga panginabuhian sa transport sector taliwala sa mga hagit sa ekonomiya. Balita gikan sa lungsod sa Tomasopos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balik dede sa RP Calbayog, 24 nga tricycle sidecar units gin-turn over sa transport group sa San Sebastian, Samar. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gin-turnover sa mga beneficiary drivers sa San Sebastian Habal-Habal Drivers Association sa bungto sa San Sebastian, Samar ang 24 kabugos nga tricycle sidecar units ang habal-habal ano sa primera nga transportasyon sa bungto sa pag-turnover sa mga sarakyan ginsusuportaran ang panginabuhian sa mga benepisyaryo ug dugang luwat nga oportunidad nga mapahataas ang income tungod kaya magsakay mas damo nga pasahero ug iba pa nga mga kargada ang mga sidecar units. Nagbuhat liwat orientation sa occupational safety and health kundiin ginparigon ang nuluhiya sa mga drivers bahin san safety practices sugad san regular nga pag-maintenance san sarakyan ug pagsunod sa mga regulasyon pantrapiko. Pinaagi sini malalauman san publiko ang mas duwas ug epesyente nga serbisyo pagtaga-transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita nga naandam natin ni DFPA Samar, particular na Catbalogan City. TNR permitting on wheels nagpadali pagkuha ng permits sa Samar. Adin report ni Adrian Joyce Roma, NWSSU intern. Radyo Pilipinas Report. Gindara ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Era Express permitting on wheels ngadto Catbalogan City didahan ni ka-14 ngan ika-15 Abril base mapadali ang pagkuhahin permits han mga residente nga negosyante. Gintikangan ini aktibidad ha Samar Como Pilot Implementation han Mobile Permitting Program han DENR upod ang Environmental Management Bureau o EMB nganan Mines and Geosciences Bureau o MGB para makaghatag hin serbisyo sugad han real-time validation, technical nga bulig nga pagproseso hin permits. Usahan mga serbisyo nga makukuha amon Environmental Compliance Certificates, Accreditation han Pollution Control Officer, ngan iba pa nga may kalabutan nga permits ngan aplikasyon. Upod gihapon ha serbisyo ang pag-issue ng geohazard certifications ngan aplikasyon para accreditation, sugad nga dealers, traders o retailers and minerals, pati na iba pa nga kinahanglanon nga dokumento.
Sumalakan DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, panuyo ang programa nga dadon ang serbisyo nga tuha komunidad, imbis nga ang mga tao ang makatuha opisina. Ito po ay isang programa ng aming Secretary Mitch Cuna, na dalhin ang mga services ng DENR sa ating community para doon na mismo sa community na may process natin ang mga kailangan nila para maibigay natin yung mga permits, mga iba pa na kailangan para mapanatili ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Sumala naman kan Brenda Karin Santiago, Municipal Planning and Development Coordinator Hamaslog ha Eastern Samar, dako ang bulig ang programa ha iya kay madali ang pagprosesohan Environmental Compliance Certificate ngan Geohazard Certifications para ha mga proyekto sugad han kalsada nga tulay na siring hiya nga madagmit ang serbisyo ngan may adadayon na resulta. Maraming salamat po sa DENR offices na yung opportunity po na ibinigay nyo sa mga nangangailangan po ng mga clients, kasi po isa pong malaking tulong ito na mapabilis po ang serbisyo ng ating mga ahensya ng gobyerno na hindi po maantala po ang mga gagawing mga trabaho at mga projects po sa LGU level at sa mga tao rin as well. Tikang BIA Samar, Andre Joyce Roma, and WSSU intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang live concert sa bandang Orange and Lemons ipahigayon karong Abril 21 sa VSU Gym. Adiyan detalye report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Andam na ang mga fans sa OPM band nga Orange and Lemons alang sa ilang live concert nga ipahigayon sa VSU Gymnatorium karong Abril 21 ning kasamtangang tuig. Sugdan ng maong kalihukan alas 8 sa gabi, samtang ablihan ang gate alas 7 sa gabi, aron hatagan og panahon ng mga fans nga makasulod ug makapwesto sa venue. Gilao man nga maghatag og lingaw ug nostalgic nga musika ang banda, pinaagi sa ilang mga iladong kanta, lakip na ang usa sa mga hits nga Hanggang Kailan. Hanggang kailan ako maghihintay? Ingon man ang Heaven Knows, This Angel Has Flown. 'Cause this angel has flown away from me. Og Pinoy Ako. Kung sino ka man talaga, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Nga nakahatag og dakong impluwensya sa original Filipino music kon OPM. Dakausab ang ekspektasyon nga daghang estudyante o residente sa Baybay City ang mutambong sa maong pasundayag nga naghatag og higayon sa komunidad nga makapahimulo sa live music experience ug makasuporta sa lokal nga entertainment events sa syudad. Giawag ang tanang interesado nga moabot og sayo aron malikayan ang kahuot ug mas mapahimuslan ang maong musical event. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 7 minutos pa ug sa mag-alas 9 aga, inflation rate ha Eastern Samar hinitaas 4.3% han Marso 2026 at naton report. Radyo Pilipinas Report. Hinitaas ngadto 4.3% ang inflation rate ha Eastern Samar han Marso 2026, tikang 3.3% han Pebrero, sumalha pinakabag-o nga datos sa Philippine Statistics Authority. Iginpresentar ini ni Supervising Statistical Specialist Suzanne Amosco didhan press conference sa Borongan City kundi iginhatag liwat ang kahimtang han inflation habugos nga Eastern Visayas. Habugos nga rehiyon ang probinsyan Samar ang may pinakataas nga inflation ha 7.6%, samtang ang Southern Leyte ang may pinakahabubo ha 2.9%. Ang Tacloban City may 4.1%, Leyte 3.8%, samtang Northern Samar ngan Biliran pareho 5.7%. Bisan nagsagkan inflation ha probinsya, mas ubos gihapon ini kumpara 4.8% nga regional nga inflation, pero
mas itaasin gito ay kumpara 4.1% nga national inflation rate. Sumala PSA nanguna nga hinungdan han pagsagkahan inflation amon mas nga paghataasan presyon pagkaon nga non-alcoholic beverages nga umabot ha 3.5% tikang ha 1.9% han bulan han Pebrero. Nagsagkaliwat an inflation ha transportasyon nga 7.6% tikang ha negative 2.7%, samtang ang restaurants ngan accommodation services umabot ha 16.2%. Dugang pa, naghataas liwat ang presyo ha pipira nga sektor sugad han recreation, sport ngan culture ha 6.9%, ngan ha alcoholic beverages ngan tobacco ha 5.5%. Samtang may pipira naman nga sektor nga naghinay ang pagsagkan presyo, ang housing ngan utilities nag-ubos nga ha 4.3% tikang ha 8.2%, samtang ang health ngan information and communication nagpabilin nga mahinay ang paghataas. Ha kontribusyon ha inflation nangunguna ang pagkaon ngan non-alcoholic beverages nga may 41.2% nga bahin nga nagpapakita handa ko nga epekto hini ha adlaw-adlaw nga gastos han mga pamilya. Nagsagkaliwat ang food inflation nga 3.4% tikang ha 1.7% tungod han pag-umentohan presyo han utanon ngan prutas, labinan prutas nga nuts nga umabot ha 22.2%. Igindugang liwat nga nakaapekto ang pagsagkan presyo han fuel products. Diin ang diesel umabot ha 46.2% ngan ang gasolina ha 18.9% nga nakaapekto ha transportasyon ngan presyo han mga produkto. Sumala Department of Agriculture ang mahal nga petrolyo nagresultan pagsagkan presyo han mga produkto agrikultural tungod han mahal nga gastos ha transportasyon. Samtang ginsiguro ang Department of Trade and Industry nga nagpapabilin nga establen supply han presyo han mga panguna nga baligya nga sakop han DTI, pinaagyan pa dayon nga price monitoring ngan pagsunod sa suggested retail price o SRP han mga negosyante. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hakasumpay nga balita, supply o presyon bugas sa syudad na Borongan, nagpapabilin nga stable base ini ha rice price monitoring han City Agriculture Office. Ang detalye report ni Ati Sok Abiria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Happy nag-uni kinasimana gindu dumarang nga price monitoring at LG Borongan ipinagit City Agriculture Office and Agriculture Commodities, particular it bugas sa Borongan City Supermarket, Apiling Bawan Street, Syudad and Merkules, Abril 15, hindi nga price monitoring ginsihan presyon bugas na pulong nga rice retailers sa nasabing nga merkado nga naadyaton presyohan bugas. Ang pinakabarato in Sambulawan nga bugas nga mapapalit na 45 pesos and kada kilo ug may daliwat tag 55 pesos nga da 59 pesos ang presyon kada kilo, depende klasit bugas. Samtang ang red rice in mapapalit na 60 pesos nga da 68 pesos ang kada kilo, ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo, nga ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyon 75 pesos ang kada kilo, nga ang tapel in tag 120 nga da 130 pesos ang kilo. Samtang ang presyon kada sakwan tag 50 kilos nga bugas inada 2,650 nga da 2,800 pesos ang presyo, depende hit klase hit bugas. Nga nadaliwat 1,664 kasako ang ihapit na ka-stock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabili nga estable ang supply hit bugas sa syudad. Base kan Senior Agriculturist Maria Luz Cabo, monitoring team leader, ang nasabing nga mga presyo ang bugas en pareho han gindumara nga rice price monitoring nga naglabay nga semana Merkules, Abril 8. Kaupod ni Agriculturist Cabo in Piranga Kawan City Agriculture Office hapag dudumara hini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad ng Borongan ha supervisyon ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Balita na hikay tika nga Borongan City Agriculture Office, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Atong oras, mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:58 na sa Kabuntagon. Medyo apikin ang atong oras. Manamilit na ito, no? Ning Biyernes ng edisyon sa itong programa Good Morning Eastern Visayas.
Atong pasalamatan ang atong mga kaubang frontliners sa ilang mga balitang impormasyon o atong mga kauban diri sa Master Control sa panguna sa atong mga technician on board sila sa Sergio Integra, Samuel Palugod, kauban ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. O sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa atong sibianan sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan Rafael Bugnos magpasalamat. O once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga di gihapon sa RP Calbayog in mananamilit na kami. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Parito Balvez, ngan sa ato nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman na acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio, iyo nakaupod sa aton Biyernes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Aaron. Si Summer didiliwat namon gintatapos sa nawon partisipasyon para niya nga edisyon. Good morning Eastern Visayas. Ang aral na Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head Rian Arinto. Ako naman si Aaron Cotihar. Good morning Eastern Visayas. Na mga salamat, Aaron Cotihar, Aljun Malot, na RP Sogod, thank you, nga na Misuset Pretencio, na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. O din hilawat ato na dapit, nagpapasalamat liwat kita nato na mga ka-livestream, Randy Ran Santisas, Leonard Domingo, Densoy Gino, Jen Golmatico, ngan iba pa. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey, naton technical nga nasugad man kaupod natin ha Master Control, Coach Eufem Buna Jr. News contributor sa Daisy Belizar nga Ati Sok Aberia. Ati Pen Pumida ini nasaring gidamoy nga salamat. Keep safe everyone. Thank you Lord. It's a good Friday. Utro maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential